Ang wikang Ingles ang susi sa tunay na talino at tagumpay. Ito ay isang ilusyon, isang mapagpalang araw sa lahat. Sabi nila ang wikang Ingles ang susi sa mundo ng karunungan. Ngunit sa anong pintuan ba ito umaakma? Sa pintuan ba ng batang mula sa bundok ng Ifugao? Sa pintuan ba ng batang squatter sa Tondo? O baka sa pintuang tanging mayayaman lamang ang kayang pagbuksan? Kung ang edukasyon ay tunay na para sa lahat, bakit natin gagamitin ang wikang naiintindihan ng iilan lamang? Kaya ako po ay buong pusong hindi sumasang-ayon sa paggamit ng wikang Ingles bilang pangunahing wikang pagturo sa ating mga paaralan. Hindi po dahil sa ako'y kontra sa globalisasyon o sa pagkatuto ng banyagang wika. Sa halip, ako po'y naninindigan na dapat ang edukasyon ay nakaugat sa sariling wika. Sa wikang Filipino, sa wikang para sa lahat, sa wikang akma sa realidad ng buhay, at sa wikang nauunawaan. Sa pag-aaral ni Dr. Nolasco na isang dalubhasa sa linguistika, napatunayan niya na mas epektibong natututo ang mga mag-aaral kung ang gamit sa pagtuturo ay ang wikang kanilang naiintindihan. Sa isang silid-aralan, photosynthesis is the process by which green plants convert sunlight into energy. Ika ng isang guro. Tahimik ang klase. Walang nakaintindi. Ngunit nang isang ito ng guro sa Filipino, naliwanagan ng isip ng mga bata. Naway nakukuha niyo ang aking punto. Sa kabila ng mga patunay, pinipilit pa rin natin silang lumangoy sa banyagang dagat ng Ingles. Kahit may sarili tayong ilog ng karunungan. Ang resulta, edukasyong dayuhan. Edukasyong hindi akma sa konteksto ng Pilipino. Edukasyong para lamang sa iilan. Edukasyong umaalitin, imbes na nagpapalaya. Sa isang bansang mayaman sa kultura, kasaysayan at identidad, bakit natin kailangan itakwil ang sariling atin? Ang ating kasaysayan ay hindi nakasulat sa banyagang dila. Sa sariling wika ay sinilang sinalamang, bantugan, labaw-donggon. Sa wikang ito sumigaw ang ating mga bayan ng kalayaan. Sa wikang ito tayo unang natutong mag-isip, magmahal, at mangarap para sa ating bayan. Kaya't bakit natin ito isinasantabi pagdating sa edukasyon? Huwag nating isipin na ito'y pagtalikod sa globalisasyon. Tignan natin ang Japan, South Korea at Finland, mga bansang piniling gamitin ang sariling wika sa kanilang edukasyon. At nasan sila ngayon? Nasa taas ng pandaigdigang tala ng kalidad ng edukasyon. Ang paggamit ng Filipino bilang panturo ay hindi paglayo sa mundo. Sa halip, ito'y pagsisimula ng mas matatag na pundasyon upang kapag tumayo tayo sa gitna ng globalisasyon, buo ang ating pagkatao, buo ang ating pagka-Pilipino. Kaya't mga guro, magulang at kapwa ko kabataan, ipaglaban natin ang karapatang matuto sa sariling wika, sapagkat sa wikang Filipino, mas may saysay ang aral, mas may lalim ang pag-unawa, at mas may puso ang pagkatuto. Dahil sa huli, ang wikang sarili ang susi sa pambansang pagmulat at pag-angat. Maraming salamat po.